Yo, what's up mga boss? Magandang araw sa inyo. At syempre, meron na naman tayong bagong project dito sa ating shop. Meron tayong Santa Fe mga bossing. Okay, ang issue ng ating Santa Fe mga boss, wala na, blow by na yung compressor natin. Meron na siyang reading mga bossing. Pagka naka-on ng ating aircon, 110 PSI na. So sa magadalit sabi, wala nang bomba yung compressor natin. Okay, kaya pinapababa natin yung system para ma-check natin yung langis sa loob kung gaano kalala. Kasi mga bossing, pagka nag-black oil po ang isang system o isang compressor, ito na. Ito na mga bossing. Ito yung ating compressor. I-check natin yung laman sa loob. Kasi mga boss, ang history nito, mga 1 year ago nagpalit na sila pero second hand. Siguro malamang baka hindi nakapag-flashing na maganda, nagkaroon pa rin ng high pressure, kaya pwedeng masira to. So tingnan natin yung laman sa loob. Okay mga bossing, 1 year ago napalitan to. Second hand daw. So check natin yung laman sa loob. Oh my god, wala nang langis. Yan na. Okay mga boss, negative na tong ating compressor. Kung sana mga boss hindi black oil yung ating compressor, ang daming ribabaw. Kung hindi sana black oil, meron tong pinakang control valve pa rin na pwedeng sira na, kaya hindi na siya magbobomba. Pero sa dahilan niya ngayon mga bossing, yung loob ng piston niya nagasgas na sa kasabor. So kaya hindi natin pwedeng ma-repair to. Ito na ang history nga, 1 year ago, nagpalit sila ng compressor. Malamang mga bossing itong condenser, ito na, nakababa na condenser natin. Itong condenser natin mga bossing, hindi ito nalinis ng tama, no? Kasi ang asawa ng ating compressor, itong condenser, siya ang magtatanggal ng heat ng ating compressor. So pagpasok ng ating discharge, dapat maayos ang circulate ng ating refrigerant para makalabas out. Ang nangyayari, masikip na tong condenser natin. Kaya nahirapang mag-pump yung ating compressor. So sa madalit sabi, may issue tayo kay condenser. Kaya mga bossing, merong pagtitipid sa mga ganitong trabaho. Yun ay pina-flashing. Pero kung titingnan ko yung history nung sira o nung dating pagkakabit, kung 1 taon lang, o sabihin natin lang pa sa 1 taon, eh masisira po ulit yung ating compressor o yung aircon kung may issue talaga tong condenser natin. Ngayon sa pagtitipid na sinasabi ko, pwedeng i-flashing. Pero dati na i-flashing na raw dito at naibaba na, napalitan na rin ng desiccant valve na nakalagay dito mga bossing. So ngayon, ang i-advise natin sa ating kliyente, magpalit na lang ng panibago. Palit ng condenser, bahala na siya kung second hand o brand new pa rin ang ikakabit niya. Basta ang kailangan matino plus malinis yung ating condenser. At syempre mga bossing, dahil itong black oil na to, hindi lang yan dyan mag-i-stay. Meron pa yung evaporator sa system, may 2 evaporator tayo. Meron tayong front sa rear. So kailangan natin ma-pull down din yon para ma-flashing natin yung loob ng ating system, no? Para at least wala tayong contaminate na may hahalo sa ating bagong system or bagong langis na ilalagay. Okay, so papababa natin lahat yun mga bossing. At syempre mga bossing, kagaya na sinasabi ko, kailangan ma-flashing yung buong system. Ito yung rear evaporator natin, kailangan natin matanggal dahil nandun yung pinakang expansion valve. Sa expansion valve kasi kailangan din palitan. Tapos syempre, ipa-plus talaga yung loob ng ating evaporator mga bossing. Kaya kailangan natin siya tanggalin. Yung harapan, pag-aaralan natin kung sakaling hindi na ba kailangan i-pull down kasi meron tayong camera dyan, sisilipin natin yung loob. Kung malinis pa naman yung evaporator, nasa labas naman yung ating expansion valve, okay? So nasa labas yung pwedeng matanggal, doon na lang kami magpa-flash. Bakit? Para makatipid tayo ng labor mga boss. Pangalawa, ma-preserve natin yung dashboard na magtanggalin. Okay? So sisilipin natin yan ng ating pangsilip na camera. Mga boss, yan yung sinasabi ko sa inyo. Yung dugtungan ng ating expansion valve sa harapan. So, hindi na natin kailangang i-pull down. Kasi pwede na namin mai-flashing yan. Okay, yun. 2 pipe na nandun. Asan na ba? Yun. Okay, yung kabitan ng ating expansion valve mga bossing. So, hindi na natin tatanggalin yung ating front evaporator. Pero, syempre mga bossing, sisilipin natin yan. Para makita natin kung malinis pa. Kasi kung madumi rin, syempre kailangan nating i-pull down yan mga bossing. Mga bossing, eto na. Natanggal na natin yung blower motor at sinisilip na rin ng ating camera.
Okay, mga bossing, based naman doon sa sinasabi ng ating camera, malinis yung ating evaporator. So, hindi natin kailangang i-pull down para nga ma-preserve natin yung dashboard at hindi natin siya magalaw ng magalaw dahil good naman yung ating evaporator sa harapan. So, doon na lang tayo magpa-flashing sa harap para hindi na tayo magtanggal yan. At syempre, asan ang likuran? Okay, boss, natanggal na rin yung likod. Wala bang butas? Okay, ito yung ating likuran, no? Ito yung sinasabi kong expansion valve. Etong likod kasi mga bossing, hindi natin pwedeng i-flashing yan dito sa ating dalawang butas na yan nang nandito yung expansion valve. So, hindi natin siya mapapakawalan ng ganong kalakas. Pangalawa, masisira at magbabara pa rin ang valve na yan kung sakali. So, kaya kailangan tanggalin talaga yan, valve, para direkta tayo dun sa pinakang loob ng tubo ng ating evaporator na matanggal yung ating mga black oil. So, hindi siya ganong kalala. Alam ko ang pwedeng tamaan ng likod. Hindi, meron din. Malala rin mga bossing. Black oil din ng ating yung ating system sa likod. Minsan kasi mga boss, dumadaan na kasi yung ating refrigerant sa kalangis doon sa ating filter. Kaya medyo less na ng konti yung ating dumi na pwedeng bumato sa ating evaporator. Pero andyan pa rin yun. Nakababad pa rin yan dyan sa ating evaporator, no? Kaya tatanggalin natin yan. Ang isang kalaban mga bossing, parang nakitaan namin siya ng parang may black oil. Ay, hindi black oil mga bossing, oil. Sa madalit sabi yan, no? Ito parang may oil siya rito. Sorry, hindi ko makita yung aking camera kung saan nakatutok. Okay, may langis dito. Pagka may langis, baka may leak. Papaligtas muna natin para makita natin kung may singaw. Para maisabay na yan kung may problema talaga. Mga boss, yan yung mga tubo. Iniisa-isa na nating malinis, matanggal yung mga dumi-dumi sa loob para siguradong malinis natin ng mga iniisa-isa natin tanggalin. Mga boss, ito na yung sinasabi ko. Positive siya na may leak dahil naglalangis yung katawan niya kanina. Okay, so yan na yung singaw niya. Kita naman siguro. Ayun, ang problema. So, kailangan palitan to. Ang remedyo, hinang, pero kung hindi tatagal, yari, no? O kaya kung may pamalit, papalitan natin sa kanya to. Mga bossing, ito yung unang nakuha natin doon sa ating evaporator sa harapan, no? Okay, may mga paraan pa rin mga bossing ng pagtitipid sa pagpa-flashing kung gaano katindi yung black oil. Okay, ang ginagamit namin muna sa umpisa, tinitira muna namin to ng krudo. Pero sisiguraduhin nyo mga bossing yun yung pinakamatindi ron. Sisiguraduhin nyo na malinis nyo na maayos. Kasi nga, pagka merong nabuhay yan sa loob na hindi maganda, pangit yung hahalo doon sa refrigerant sa kasalangis nyo, no? Pero sasayangin nyo kasi yung 141B nitrogen, no? Kung halimbawang didirektan yung ilagay ng ganun. So ito dapat kahit pa paano magmukhang parang diesel to mga bossing. Ilan yan? Pangilawa? O, tapos pagka nagawa na namin to mga boss, titirahin na natin ito ng 141B natin na panglinis. Tapos nitrogen na ang titira natin sa kanya. Sa ngayon lang, tinitira namin to ng ganito dahil nga nakita namin yung ating compressor na sobrang black oil talaga. Okay, so hindi siya magiging malinis na matama pagka tinira mo lang ng isang pasada ng ating 141B kasi mas mabilis matuyo yung 141B mga bossing, lalo na kung nitrogen ang kasama niya. Okay, so kaya kailangan mabanlawan muna natin siya. Parang yung iba sa mga nagche-change oil, ang pinapa-flashing nila yung diesel, no? So may mga hindi naman dapat gawin yung mga ganun. Pero kung kabisado nyo kung paano maglinis ng tama, sa akin walang issue, basta malinis ng tama, no? Wag lang kasi nabara-bara yung pagkakatrabaho, yun ang kalaban natin mga bossing. Ito yung kulay nung ating ilalagay, no? Dapat at least man lang maging kulay ganito bago natin tirahin siya ng 141B natin. Ayun na, medyo malinis na. Nakita ko na. Okay. Mga bossing, hindi pa rin nga, oh. Wala pa, lagyan nyo pa. Ito.
Ayan mga bossing naman, nakita nyo kung gaano kalala yung dumi, no? Kaya nga po, pag isang flashing lang ang ginawa nyo dyan, kaya nga hindi tumagal yung compressor natin dahil bakit? May naiwan pang dumi, no? So sa mga dalawang lagay pa siguro to bago luminaw, bago natin tirahin ng ating pang 141B na pang final natin. Mga boss, eto na yung kulay na natanggal namin dun. So hindi lang 6 yung nakuha, no? Meron pa dito sa loob. O kaya napaka-importante kung paano malinis ng tama yung ating system. No, kung sana may mga pambili o may pamalit sana, hindi na para i-flashing mga bossing. Kaso ang problema nga, medyo talagang matinding gastos kung hindi natin gagawin yan. Pero yung tamang procedure, kailangan maibigay nyo rin ng tama. Kasi pagka hindi, pag may nabuhay dyan na dumi ulit, wala rin negative din, sayang din yung pagod, sayang yung gastos, no? Kaya kailangan magaling at maayos yung gagawa talaga mga bossing. Kasi pag natamad na yung technician, yari na, no? Kaya ang buhay ng aircon at saka yung kung paano titibay at lalamig nandyan sa kanila, sa mga technician natin, no? Kung medyo tatamad-tamad yung ating technician, talagang kahit na anong galing ng pinuno, kahit anong galing na may-ari, kung magiging issue yung ating technician, wala, sablay tayo, no? O kaya yun ang pakiusap natin sa ating mga kasama, gawin yung tama, gawin yung pinakamaganda. Hindi perfecto mga bossing, hindi tayo perfecto, pero syempre, kung masusunod natin yung tamang procedure, magagawa natin na mas maganda. Okay? Mga boss, ito na ilalagay natin sa kanya, no? Ito na yung pang-flashing natin, tapos tutulak ulit natin siya ng hangin. So mga ilang ganito kung anong sasabihin ng ating lalabas mamaya, kung anong kulay, kasi syempre napalinaw na natin sa diesel. Titingnan natin naman tong 141B natin kung anong lalabas dun mamaya. Ay mga bossing, tingnan natin yung lalabas na laman sa loob ng ating 141B na, kung gaano ka. Kasi mga bossing, mas matapang yung 141B natin kumpara doon sa ating diesel. Kaya palagay ko mababanlawan yan, dudumi ulit, no? O kagaya nito mga bossing. O ito na, 141B na to. Pero dahil nga mas matapang yung 141B natin, meron pa rin siyang itim. Napakalala. Kaya sa mga malalaking paggawaan mga bossing, hindi na po nagpa-flashing, nagpapalit na ng panibagong pyesa. Kaso yun nga lang, talagang gastos mga boss. Ayan o. O malamang to, mga 4 na lagay din to. Pangalawang lagay natin mga bossing do sa ating pang-flashing. Tingnan natin kung gaano kadumi pa yung lalabas. Ito na, 141B na tayo mga boss. So kung titirahin mo agad dyan ng 141B, napakamahal ng 141B natin. So pag marami mong nagamit, sayang naman. Pero malilinis naman natin ng tama yan, ng tama rin naman yung ginagamit nating materialis. Tcharan! Pangalawa. Okay, medyo maitim pa rin. Jesus. Ay nako, my goodness. Maitim pa rin mga boss. So, yung pagkakagawa dati mga bossing, ibig sabihin, hindi talaga na flashing na mas maganda. Kaya hindi tumagal yung ating compressor. Ano mga bossing to Hindi to grab, private ito, bihira lang gamitin to mga bossing. So sa isang taon, kung yung sinasabi natin na napalitan ng isang taon na nakalipas, kung hindi naman masyadong gamit, kaya hindi agad siya bumigay, no? Pero kung laging gamit, sigurado ako, lalo na kung pamasok araw-araw, ito, kilala ko rin naman yung may-ari nito mga bossing, talaga nagkataon lang daw na doon na nasira sa probinsya, no? So kaya doon na napagawa, kasi kaysa naman bumiyay sila ng walang aircon, no? O kaya hindi nalinis ang tama mga bossing, yan yun. Mga boss, ito na yung nakuha namin. Ang ginawa natin, no, kasi hindi po kasi pwedeng saluhin ng plastic yung ating pang-flashing. Kasi dapat dyan, kailangan ibigay nyo ng todo yung ating pressure para tumalsik, no. So naggawa kami, nagtatlong flashing kami na mga ganong kalalakas, no, para matanggal talaga yung ating dumi doon sa ating linya o doon sa ating evaporator. Ngayon, ito na yung pang-4 na nilagay namin, kaya ganito nakalinis. So hindi namin hinarang yung dalawa o yung tatlong sunod-sunod.
Kasi pag hinarang nyo ng hinarang ng ganyan para lang mapakita sa inyo na okay na, hindi ganon. May mga procedure kami na hindi natin napapakita sa video, pero ganon ang ginagawa natin. Tinatapon natin talaga. Huwag nating harangan yung pressure. Lalo na sa final nating mga panglinis, no? Pero ayan na yung nakuha namin mga bossing. So kahit pa paano, nalinis naman namin ng ganito na. Ito na yung sinabi ng ating panlinis eh. So tapos tinira pa namin ng isa pa na hindi rin namin kinuha para at least mawash out talaga yung laman sa loob. Okay, very good na to. Mga boss, andito na yung ating compressor. Okay, pati expansion valve yan. Dito mga orig to mga kinuha. Mga bossing, yung kliyente na natin na pinakuha natin ng ating compressor. Tsaka ng mga pyesa, no? Pero yung evaporator sa likod, boss, andyan na. Wala pa eh. Babalik ako mamaya. Kinuha pa sa kabila eh. Anong oras? Anong oras? Mga 11. Babalik ako. Okay, sige. Basta pag dali mo kagad, Oo. Okay, ito na mga bossing, nandito na lahat ng ating pwedeng ikabit na ngayon na piyesa niya. Ang wala na lang ay yung ating likuran na evaporator dahil butas nga yun, no? Okay, ano? Siyempre, shoutout to sa ating kaibigan, no? Yan, no? Kaya yung may-ari mga bossing, kaibigan natin yan dito. So, malapit lang yan dito sa area namin, kaya medyo mas pabor-pabor sa atin na kumbaga magawa na ng walang inaalalang oras mga bossing, no? Kumbaga kahit hindi natin matapos ngayon, pwede yung kinabukasan. Hindi ka mukha ng mga malalayo na parang napipilitan tayo tapusin. Kaya nga hanggat maaari nag-i-schedule tayo dito talaga, no, para hindi naman sayang yung dayo sa atin. Kasi ang hirap nung bigla na lang mawawala yung aircon mo pag ginagamit mo na. Kasi nga hindi na tasting na maganda or hindi natin nagawa ng tama, no? Ayan na yan. Okay, mga boss, yung linya naman ang tinitira natin papunta roon sa harapan. So may dalawang pipe tayo, isang suction at saka isang 3/8 din yung ginagawa natin ngayon. So na yun, nabomba na natin, nalagyan na natin ng chemical yun doon, o yung ating pang-flashing. Evaporator likuran mga bossing, andito na. Pinalitan talaga natin dahil nga butas. Ito yung expansion valve nya. Okay, very good. Isa na lang ang luma sa kanya, harapan, saka yung mga linya. Halos lahat naubos na. Mga boss, okay na tong ating Santa Fe. Naglo-load na kami ng Freon. So meron tayong reading 175 high side. Low side natin walang 40 PSI. So karga lang ng Freon mga bossing. Meron naman tayo diyang basihan ng ilang grams ang ilalagay natin dahil walang glass. Yung ating silipan o walang glass yung ating mga linya para makita kung gaano na karami yung ating load ng Freon, no? Mga bossing, sa pag-check din ng ating condenser kung tama ba ang init or hindi barado, kailangan yung init sa baba at taas halos magkapantay, no? Mas mauna lang yung taas ng konti kumpara sa baba kasi nandito yung pinakang discharge ay yung pinakang in, nasa ibaba yung out. So mas maunang iinit ng konti itong taas, susunod yung baba, pero halos dapat pareha sila, no? Kasi pag may isa dyang malamig or hindi ganun kainit, barado or masikip ang ating condenser, no? Ito pantay naman dahil bago to mga bossing. Okay, so karga lang kami, obserbahan natin yung high side sa low side natin kung hanggang saan papalo. Pero syempre mga bossing, halos napalitan naman na lahat, no? Valve, evaporator sa likod, compressor, condenser. Ang naiwan na lang naman talaga yung linya at saka yung pinakang evaporator sa harap na napakadumi, mga bossing, napakadumi. Sana wala tayong naiwan kahit isang dumi para hindi masira yung ating trabahong ginawa, no? Kasi kahit na hindi tayo ang kumuha ng piyesa, kahit hindi lang galing yung sa atin yung piyesa, syempre ginagawa natin na mas maganda yan, no? Isa lang ang ating procedure na tinatrabaho rito, sa atin man o hindi yung ating materialis. Okay, load lang kami ng Freon.
Mga bossing, final nating reading. Meron tayong mababa sa 40 ang low side, high side natin 200. Okay? So maganda yung nilabas na natin dito sa labas dahil napupuno ng init dahil doon sa loob mga bossing Hindi makawala yung init. So dito natin siya obserbahan dahil may konting araw pa naman. Abot pa naman tayo sa araw. Tingnan natin kung hanggang saan yung reading na makukuha at syempre yung lamig. Tingnan natin kung ilan ba. Yep. Okay. Sarap ng lamig. Dual unit, meron na tayong lamig sa harapan, 7.9 mga bossing. So tingnan natin yung likod, ililipat natin yan sa likod kung ilan yung makukuha nating lamig sa likuran, no? Kung parehas ba or mas malamig pa sa likod o mas malamig sa harapan. O tapos obserbahan natin mga bossing, mainit pa. Abot pa tayo sa araw. Kasi alas 12 pa lang lampas naman. Andito pa yung araw natin, oh. Nakabilad pa tayo, nakatutok pa sa atin. Konti pa lang yung tinatakpan ng ating building. Okay, testing ako. Harap 7.9. Tingnan tayo. Balik tayo sa likod. Andito tayo sa likod mga boss. At ang lamig na meron tayo sa likod ay 8.5. Medyo gumagalaw pa. Katutusok lang natin. Pero 8.5 na. Sa harap 7.9. Parang ganun mga bossing, no? Andyan naman yan sa video natin. 8.4. So medyo bumababa pa naman. So medyo mas malamig yung harap kumpara sa likod. Bakit? Unang-una mga bossing, mas malaki ang evaporator ng harap kumpara sa likuran. Okay, so mas maraming lumalamig sa kanya kumpara sa likod natin. Pero bumababa pa mga boss, 8.2. Tingnan natin kung paparehas ba. 8.1. Hanggat gumagalaw pa, bababa pa yan mga bossing. Kaso parang pumirmis na dun wala, 8.1. Parang ganyan lang mga bossing. Mas malamig ng konti talaga sa harapan, no? Mas malamig. Okay, so mas maganda talaga mga bossing. Nasa tama yung ating condenser. Syempre, yung linis ng linya. Kasi mga boss, kung maraming mga kahit sa mga grupo, kung nakasali kayo sa mga grupo, no, mga nangyayari dyan, boss, napalitan ko na ang compressor ko, brand new, original, condenser, original. Anong nangyayari? Bakit hindi lumalamig? Mga bossing, una, pag minsan sobra sa langis, yung pag-additional, hindi nagpalit ng langis dun sa dating compressor na kahit bago. Mga bossing kasi minsan, sa mga langis po kasi hindi nagko-compatible yung langis natin sa yung refrigerant. Nangyayari yan mga boss. Siguro may mga technician naman na naka-encounter niyan, no? Pero talaga nangyayari yan na pagka hindi compatible yung langis at saka yung refrigerant, hindi makapagpalamig na mas maganda, no? Lalo na kung halimbawa ang nangyari, brand new yung compressor, nag-additional ng oil yung technician, hindi niya alam kung gaano karaming nilagay, no? Kumbaga parang nasobrahan ba or kulang ba? Parang gano'n ang pwedeng mangyari sa kanila. Tapos syempre hindi na magmamatch yung freon saka yung langis natin, no? Okay, so yun lang ang ginawa natin dito sa ating Santa Fe mga bossing. Hanggat maaari kung halimbawa may issue na sa ating unang compressor pa lang at nadalawahan na kayo, mag-isip-isip na kayo, may issue pa rin yung kaya hindi tumitibay o tumatagal yung ating pyesa. Lalo na sa mga Hyundai na mga ganito mga bossing dahil nga medyo mataas ang setting nito or mas malamig ang hinihinging temperatura bago siya mag-cut off. Hindi kamukha ng mga Toyota natin to na pwede mong i-adjust yung ating setting ng thermostat o yung thermistor na sinasabi natin, no? Okay, ayun lang mga boss very good na to. Antayin na lang natin yung ating kliyente para maibigay na natin sa kanya tong unit niya, no? Ay konting obserba na lang to habang may init pa yung araw. Tingnan natin yung final natin mamaya. Okay.